Sino nga ba ang huling makakalaban ni Shanks? In 1998 nga nabanggit ni Oda na kung madalas na daw natin makikita sa kwento itong si Shanks, ang ibig sabihin lang neto nasa final saga na daw tayo ng One Piece. Which is true dahil currently nga nasa final saga na tayo at lagi na nga nating nakikita itong si Shanks sa kwento. Kaya naman sa video nga na to aalamin natin base sa mga ebidensya kung sino nga ba possibly ang huling makakalaban ni Shanks sa paparating na Final War. Kung malinaw na ang lahat, game, umpisa na natin itong topic natin. Kung meron man nga na huling makakalaban itong si Shanks, we all know na ang unang papasok sa isip natin itong si Blackbeard. Since may history na nga itong dalawa na to. During pa lang sa kabataan nila nung time na nasa Whitebeard Pirates at Roger Pirates pa sila, nagkaroon na nga ng lamat sa koneksyon ng dalawang to. Itong koneksyon nga na to, malalaman natin later on na way back pa pala. Dahil during God Valley incident nga, nalaman nating present silang dalawa sa moment na to. Sanggol pa nga lang sila sa mga oras na to. Kung marirealize nga natin, mahalin tulad natin into yin at yang itong dalawa na to. Hindi natin tinutukoy na sila lang alone ang mabuti at masama. Bagkos silang dalawa nga ang maliliit na bilog sa logo ng yin at yang. Dahil kung ang yin nga ang nagre-represent sa lightness o kabutihan, we can assume na ito ang D-clan. Itong side naman ng yang na darkness o ng kasamaan, ito naman yung side ng world government. So sa bawat side na to, may mga bilog na nagre-represent na although masama at mabuti ang bawat side, may mga tao pa ring o-oppose sa mga ito. At yes, itong si Shanks nga ang opposing side ng darkness. Siya nga ang mabuti sa side ng kasamaan. Although isinilang nga siyang may dugo ng isang celestial dragon, hindi naman neto na apektuhan yung kagustuhan niyang maging mabuti. Kaya nga nakita natin kung paano niyang sinet up itong si Luffy na maging Sun God Nika. Sa kabilang banda naman, itong nagre-represent sa kabutihan na D-clan, ang opposing side naman dito si Blackbeard. Siya naman ang masama sa side ng kabutihan. Nakita naman natin to all throughout sa kwento. Although taglay nga ni Blackbeard ang initial na D, unlike nga sa ibang D-clan na mabubuti at kapayapaan lang ang nais, ipinakita nga ni Blackbeard na iba siya sa mga ito. Kaya naman itong pagiging yin at yang nila Shanks at Blackbeard, tingin ko na magfa-factor sa mga huling part ng kwento netong One Piece. Lalo na kapag dumating na ang Final War. Mapapatanong nga tayo kung mapapanatili ba nila itong stand nila hanggang sa huli. Mapapanatili kaya ni Blackbeard itong pagiging masama niya in nature? O later on gagaya siya sa ama niya at mababago rin ang isip niya? Itong si Shanks naman mapapanatili kaya niya itong stand niyang labanan ang world government? O later on mangingibabaw sa kanya itong mga kadugo niya? Ang final verdict nga natin dito sa tingin ko na 50-50 pa rin yung tsansa na itong sila Shanks at Blackbeard ang huling maglalaban sa Final War. Since may mga villain nga na sa tingin ko mas karapat dapat na labanan ni Blackbeard. Gaya ni Luffy na meron siyang history dito. Or hindi kaya itong si Im-sama na siyang technically na pumatay sa sarili niyang tatay. Para sa akin nga ang may pinakamataas na tsansa na posibleng makalaban ni Shanks sa Final War itong si Shamrock. Dahil yung laban nga na mangyayari sa pagitan ng dalawang to magiging mirror ng good versus evil. During God Valley incident flashback nga nalaman nating isinilang pala itong dalawa na to sa mismong isla ng God Valley. Identical twins nga sila. Na-separate sila bata pa lang at naging magkaiba ang tinahak na daanan. Isang lumaki sa karangyaan at kasamaan at isa namang lumaki sa pangangalaga ng mga pirata. Itong possible matchup nga ng magkapatid na to talaga namang magiging kaabang-abang dahil nakita naman natin yung glimpse ng lakas ni Shanks, di ba? Isang atake nga lang yung ginawa niya kay Eustace Kid. Simpleng haki nga lang at napauwi niya na si Admiral Green Bull at sinasabing siya pa daw ang mismong nagkadena kay Loki sa Elbaf. So kung ganito nga kalakas
itong si Shanks malamang na hindi nalalayo sa kanya itong si Shamrock since identical twins nga sila. Baka nga mamaya mas malakas pa ng konti itong si Shamrock. Once na mangyari nga itong laban na to siguradong thematically or story wise mas ma-appreciate natin ng mas malalim itong karakter nila Shanks at Shamrock dahil malalaman na nga natin ang individual nilang rason sa kung bakit o ano ang mga ipinaglalaban nila. Gaya ni Shanks na bakit hindi na lang nanatili sa Merijoa nung time na bumalik siya dito. Or itong si Shamrock na bakit kahit nakikita niya na kung gaano kasama ang world government hindi man lang siya nag-effort na umalis sa Merijoa. Malamang gaya kila Harald at Sebek na may kanya-kanyang point of view mas maiintindihan pa natin ng mas malalim itong pinaglalaban ng dalawang karakter na to. Kaya naman para sa akin nga mataas ang tsansa na ang makakalaban ni Shanks sa paparating na final war itong kapatid niya na si Shamrock. Sa part naman ni Garling na possible na final match-up para kay Shanks masasabi kong ito nga ang may pinakamababang tsansa. Pero hindi pa rin naman nawawala yung possibility kaya in-include pa rin natin siya sa pagpipilian. So ano ba possibly ang magiging motibo ni Shanks para labanan ang sarili niyang tatay? Ang naiisip ko nga lang motibo sa ina. Dahil as we all know si Garling nga mismo ang pumatay sa nanay ni Shanks. Meaning once na malaman ni Shanks itong information na to malamang sa malamang magagalit ito kay Garling at pwedeng dito mag-umpisa yung paglalaban nila. So nasabi ko nga napakababa lang ng tsansa ng paglalaban ng mag-ama na to dahil sinet up na nga ni Oda na ang magiging major battle para kay Garling sa kwento si Monkey D. Dragon. Yes, we can argue na pwedeng si Admiral Sakazuki pero nakita naman natin kung paano binibuild up ni Oda yung labang Garling at Dragon sa Final War. Sa introduction pa nga lang ng mga Holy Knights nakita nating si Dragon ang nag-introduce sa kanila. Even sa mga chapters nga na ipinapakita itong si Garling lagi rin nating nakikita yung appearance ni Dragon. At isa nga itong way ni Oda para subconsciously nating maalala na magkasama itong dalawa na to. Sila ang magtatapat sa huli. Anyway, ayan na nga yung tingin kong mga karakter na posibleng lalaban kay Shanks sa paparating na Final War. Bali, para sa inyo ba? Sino sa tingin nyo ang huling makakalaban ni Shanks sa pagtatapos ng kwento netong One Piece? Kung may naiisip pa nga kayong ibang karakter wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang. Peace!